Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, may makilala kang taong kagaya ni na Osmundo at Lira. Tahimik lang, mahirap lang, pero may pusong mas mayaman ka kaysa sa mga taong mapanghusga sa paligid nila. Sa dulo ng sityong Malunggay, sa pinakalikod ng hilera ng mga bahay na dikit-dikit at halos magkasalo na sa iisang bubong, naroon ang maliit na tahanan ni na Osmundo Salvante at Lira Manansala Salvante. Kung titingnan mula sa labas, para itong bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, may makilala kang taong kagaya ni na Osmundo at Lira. Tahimik lang, mahirap lang, pero may pusong mas mayaman pa kaysa sa mga taong mapanghusga sa paligid nila. Sa dulo ng sitio Malunggay, sa pinakalikod ng hilera ng mga bahay na dikit-dikit at halos magkasalo na sa iisang bubong, naroon ang maliit na tahanan ni na Osmundo Salvante at Lira Manansala Salvante. Kung titignan mula sa labas, para itong bahay na matagal nang nakikipaglaban sa ulan, init at hangin. Ang bubong ay pinagtagpi-tagping yero, ang dingding ay pinaghalong lumang plywood at tarpaulin na galing pa sa nakaraang eleksyon, at ang sahig ay sementong bitak-bitak na. Kapag tag-ulan, ay nilalagyan nila ng lumang karton para hindi pumasok ang lamig sa paa. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, may pamilyang araw-araw na lumalaban. Si Osmundo, na mas kilala sa tawag na Munding, ay dating trabahador sa paggawaan ng yero sa kabilang bayan. Malakas siya noon, matikas ang katawan, at kilala sa pagiging maaasahan. Kapag may mabigat na dapat buhatin, kapag may overtime, kapag may makina na kailangang bantayan hanggang hating gabi, si Munding ang unang tinatawag ng kanilang foreman. Hindi siya nagrereklamo, lagi lang niyang sinasabi, "Basta may maiuwi ako kay Lira, kaya ko yan." Pero nagbago ang lahat isang hapon na tila ordinaryong araw lamang. Nagmamadali ang lahat sa pabrika dahil may malaking order na kailangang tapusin. Habang inaayos ni Munding isang sheet ng yero, biglang pumali ang makina. Sa isang iglap, naipit ang kaliwang kamay niya. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong paggawaan, ngunit mas malakas pa roon ang tunugmang pangarap niyang unti-unting nadurog. Mula noon, hindi na bumalik sa dati ang kamay niya. Kaya pa niyang igalaw, pero hindi na kayang bumuhat ng mabigat. Madalas itong mangalay at manginig lalo na kapag malamig ang panahon. Nawalan siya ng trabaho. Nang subukan niyang hanapin ng ibang mapapasukan, pare-pareho ang sagot ng mga tao. "Pasensya ka na, Munding. Mabigat ang trabaho rito. Kailangan namin ng buo ang lakas. Baka lalo ka lang mapahamak." Sa tuwing maririnig niya iyon, parang paulit-ulit siyang sinasabihang wala na siyang silbi. Si Lira naman ang bumuhat ng mas mabigat na bahagi ng buhay nila. Tuwing 3:00 ng madaling araw, gigising na siya para maghanda ng kakanin. Bibingkang malagkit, suman, kutsinta, at minsan, kung may konting pumunan, sapin-sapin. Wala silang malaking kalan, kaya gumagamit siya ng lumang lutuan na diuling. Madalas mausok ang kusina nila at umiiyak ang mga mata niya habang hinahalo ang malagkit sa bilaw, ngunit hindi siya tumitigil. "Lira, ako na riyan," minsang sabi ni Munding habang pilit inaabot ang sandok. Ngumiti si Lira, pero halata sa mata niyang pagod na pagod siya. "Munding, pahinga ka muna. Mamaya kailangan mo pang ayusin yung bubong. Tumutulo na naman sa may higaan ni Mikay. Pero ikaw naman lagi ang napapagod." Lumapit si Lira at hinawakan ng kanang kamay ng asawa. "Pagod lang to. Hindi to katapusan. Huwag mong isipin na mag-isa kong lumalaban. Magkasama tayo." Sa maliit nilang bahay ay kasama nila si Mikay, ang pamangkin ni Lira. 8 pa lang si Mikay nang pumanpay ang ina nitong si Maristela, kapatid ni Lira. Iniwan ng bata sa kanila dahil ang ama nito ay matagal nang nawala at hindi na muling nagparamdam. Kahit wala silang sariling anak, tinanggap ni na Osmundo at Lira si Mikay na parang tunay nilang dugo. Ngayon ay 12 taong gulang na si Mikay. Payat, mahiyain, ngunit matalino. Sa paaralan, laging mataas ang marka niya, lalo na sa math at Filipino.
Pero dahil sa kahirapan, madalas siyang pumasok na luma ang sapatos, pinaglumaan ng bag, at minsan ay walang baon. Kapag tinatanong siya ng kaklase kung bakit lagi siyang may dalang tubig lang at walang pagkain, ngingiti lang siya at sasabihing, "Busog pa ako." Pero hindi yun totoo. Isang tanghali, nakita siya ng guro niyang si Maestro Gabino Reliosa na nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya habang pinapanood ang ibang batang kumakain. Lumapit ang matandang guro, dala ang sariling baunan. "Mikay, bakit hindi ka kumakain?" Mahinahon niyang tawag. Nagulat ang bata at mabilis na itinago ang bote ng tubig. "Busog po, sir." Tinignan siya ni Maestro Gabino. Matanda na ito, maputi na ang buhok at marami ng estudyanteng pinagdaanan, kaya alam niya kung kailan nagsisinungaling ang isang batang gutong. "Alam mo, minsan sobra ang dala kong pagkain. Wala akong gustong masayang. Tulungan mo akong ubusin." Napatitig si Mikay sa baunan. May kanin, itlog at konting adobo. Gusto niyang tumanggi pero kumalang ang sikmura niya. Napayuko siya. "Salamat po, sir." Bulong niya. Mula noon, mas naging mapagmatsyag si Maestro Gabino. Napansin niyang kahit hirap sa buhay si Mikay, hindi ito nawawalan ng respeto. Napansin din niyang kapag may libreng pagkain sa school, inuuwi ng bata ang kalahati para kina Lira at Munding. Sa kabilang banda, hindi lahat sa sitio Malunggay ay may pusong gaya ni Maestro Gabino. Sa bungad ng eskinita, nakatayo ang maliit ngunit maingay na tindahan ni Belenza Quirante. Si Belenza ay babaeng laging nakasuot ng makukulay na duster, makapalang pulbos sa muka at matalimang dila. May pera siyang kaunti kumpara sa iba dahil may sari-sari store siya, nagpapautang at asawa niya si Roldan Quirante, dating barangay kagawad na kilala sa pagiging malapit sa mga opisyal. Kung may taong pinakaayaw ni Lira makasalubong tuwing umaga, iyon ay si Belenza. Hindi dahil takot siya rito, kundi dahil alam niyang kahit tahimik siyang dumaan, may sasabihin at sasabihin pa rin ito. Isang umaga, habang bitbit ni Lira ang bilaw ng kakanin, napadaan siya sa harap ng tindahan. Naroon si Belenza, kasama ang mga kapitbahay na sina Tansing, Maribeth at Jonilo. Nagkakapi sila habang naghahanap ng mapag-uusapan. "Ay, Lira!" Malakas na tawag ni Belenza. "May paninda ka na naman? Aba, sipag talaga. Kaso bakit parang kahit araw-araw kang naglalako, ganyan pa rin itsura ng buhay ninyo?" Nagtawanan sina Tansing at Maribeth. Si Jonilo naman ay sumilip sa bilaw. "Magkano kutsinta mo?" tanong nito. "5 po isa," sagot ni Lira. "5?" Kunwaring gulat ni Jonilo. "Akala ko libre na lang kasi mukhang kawawa naman kayo." Muling nagtawanan ng grupo. Huminga ng malalim si Lira. Gusto niyang sumagot pero naalala niya si Mikay. Naalala niya si Munding na naghihintay sa bahay. Kaya ngumiti siya ng pilit. "Kung bibili po kayo, salamat. Kung hindi naman po, dadaraan na po ako." Napairap si Belenza. "Aba, mayabang pa. Huwag mong kalimutan, Lira, may utang kayo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, baka hindi na humihingayang pamangkin mo nung inatake sa hika." Tumigil si Lira sa paglalakad. Tumama sa puso niya ang sinabi ni Belenza. Totoo iyon. Isang gabi, matindi ang atake ng hika ni Mikay. Wala silang pera. Sarado na ang butika sa kabilang kanto. Napilitan silang manghiram kay Belenza kahit alam nilang may kapalit na panunumbat iyon. Nabuhay si Mikay, pero mula noon, naging tali sa leeg nila ang utang. "Hinding-hindi ko po kinakalimutan," mahinang sagot ni Lira. "Babayaran po namin kayo." "Kailan?" singhal ni Belenza. "Kapag yumaman na kayo? Nako, baka mauna pang maging ginto ang kalawang bago mangyari iyon." Pag-uwi ni Lira, nadatnan niya si Munding na nakaupo sa labas, hawak ang martilyo. Inaayos nito ang sirang paa ng maliit nilang mesa, pero kita ni Lira na nanginginig ang kaliwang kamay ng asawa. "Masakit na naman?" tanong niya. Umiling siya. "Hindi, kaya pa." Lumuhod si Lira sa harap niya at kinuha ang martilyo. "Huwag mo akong lokohin, kilala kita." Napatingin si Munding sa malayo. Ilang saglit siyang tahimik bago sumalita. "Lira, minsan naiisip ko, kung hindi na aksidente ang kamay ko, hindi sana naglalako sa init,
Hindi sana tayo pinagtatawanan, hindi sana tayo nagmamakaawa kay Belenza. Lira, Munding, pakinggan mo ko. Sabi niya, marimim, ngungit malambing. Hindi ka pabigat, asawa kita. Kapag malakas ka, ikaw ang bumubuhat sa akin. Kapag mahina ka, ako naman ang bubuhat sa iyo. Ganun ang pangako natin, di ba? Napayuko si Munding. Pero hanggang kailan tayo ganito? Hindi agad nakasagot si Lira dahil sa totoo lang, iyon din ang tanong niya sa sarili gabi-gabi. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong naging mahirap ang buhay nila. Tumaas ang presyo ng bigas, kumonti ang bumibili ng kakanin. May ilang araw na umuwi si Lira na halos kalahati ng paninda ay hindi naubos. Kapag ganun, iyon na ang hapunan nila. Kung may natirang suman, hahatiin nila sa 3. Kapag kulang, sasabihin ni Lira na busog siya kahit kumakalam din ang sikmura niya. Isang gabi, habang kumakain sila ng tig-iisang pirasong kutsinta, tahimik si Mikay. Napansin nito ni Munding. Anak, bakit tahimik ka? Nag-alangan si Mikay, pero ng kalaunan ay sumalita rin. Tito, sabi po ng kaklase ko, kaya raw akong laging walang baon kasi tamad daw kayo. Nanigas si Munding. Mikay, mabilis na sabi ni Lira, huwag mong paniwalaan iyon. Hindi ko naman po pinaniwalaan, kaya lang po, masakit pala kapag minimiliit nila kayo. Tumayo si Munding at lumabas ng bahay. Sinundan siya ng tingin ni Lira. Alam niyang hindi umalis ang asawa dahil galit kay Mikay. Umalis ito dahil ayaw nitong makita ng bata na umiiyak siya. Sa labas, naupo si Munding sa lumang bangko sa ilalim ng alulod. Tahimik ang gabi, pero sa kabilang bahay ay rinig ang karaoke. Sa tindahan ni Belenza, rinig ang tawanan ng mga nag-iinuman. Maya-maya, dumating si Bertos ang galang, ang magtatahon na madalas dumaan sa lugar nila. Payat ito, maitim sa araw, at tahimik magsalita. May dala itong 2 basong taho na hindi naubos sa paninda. Munding, sabi ni Berto. May sobra ako. Ibigay mo kay Mikay. Umiling si Munding. Wala akong pambayad ngayon, Berto. Hindi ko sinabing ibibenta ko. Iniabot ni Berto ang taho. Minsan, tumanggap ka rin ng tulong. Hindi ka bawasan sa pagkatao yon. Tinanggap ni Munding ang taho. Ngunit hindi niya napigilang mapaluha. Nakakahiya na pare. Ang nakakahiya, sabi ni Berto, yung may kaya ka ng tumulong pero pinipili mo pang manakit. Hindi ikaw ang dapat mahiya. Hindi alam ni Munding kung paano magpapasalamat. Tumanggo na lang siya. Subalit habang may ilang taong tahimik na tumutulong, may mga taong naghahanda naman ng panibagong pasakit. Hindi alam ni Munding at Lira na may mas malaki pang problemang paparating. Si Roldan Kirante pala ay matagal na nakikipag-usap sa isang ahente ng lupa. May balak bilhin ng developer ang bahaging kinatitirikan ng mga barong-barong sa Sitio Malunggay. Kapag natuloy iyon, maraming pamilya ang mapapaalis. Pero para kay Roldan, pagkakataon iyon para kumita. Isang hapon, pinapunta niya si Munding at Lira sa tindahan ni Belenza. Naroon din si Belenza, nakaupo sa likod ng mesa, may hawak na folder. Pirmahan ninyo ito, sabi ni Roldan habang inihahagis ang papel sa harap nila. Kinuha ni Lira ang papel. Hindi siya sanay sa mga legal na salita, pero naintindihan niya ang ilang bahagi. Kusang pag-alis, 3 buwan, pagpapawalang bisa ng reklamo, pag-aayos ng utang. Ano po ito? Tanong niya. Kasunduan, sagot ni Roldan. Aalis kayo sa bahay ninyo sa loob ng 3 buwan. Kapalit niyan, kakausapin namin ng may-ari ng lupa at hindi na kayo hahabulin sa ilang atraso. Napakunot ang noo ni Munding. Pero wala namang kaming ibang malilipatan. Hindi na namin problema yon, singit ni Belenza. Matagal na kayong pabigat sa lugar na ito. Tingnan mo nga bahay ninyo, parang tambakan, nakakasira sa itsura ng eskinita. Belenza, mahinang sabi ni Lira. Nagbabayad kami ng upa sa lupa kahit maliit. Hindi kami basta pwedeng paalisin ng walang maayos na usapan. Tumawa si Roldan. Aba, marunong ka na ngayon. Sino nagturo sa'yo? Yung gurong matanda? Hindi sumagot si Lira.
Itinuplop niya ang papel at ibinalik sa mesa. Hindi po kami pipirma hanggat hindi namin naiintindihan ng buo. Biglang nagdilim ang mukha ni Belenza. Huwag kang umastang mayaman, Lira. Tandaan mo, utang na loob ninyo sa amin na buhay pa ang pamangkin mo. Doon unang kumuyom ang kamay ni Munding. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Lira ang braso niya. Uuwi na po kami, sabi ni Lira. Paglabas nila, ramdam nilang maraming matang nakatingin. Kinabukasan, kumalat ang balita na ayaw raw nilang bayaran ng utang at makapal daw ang mukha nilang manatili sa lupang hindi kanila. Mas lalo silang nilayuan ng ilang kapitbahay. May mga bumibili noon ng kakanin ni Lira na bigla na lang umiwas. May ilan naman kapag napapadaan si Munding ay sinasadya pang magbulbunan. Sa gitna ng lahat, isang taong dumating na hindi nila inaasahan. Si Kapidong Anonas, ang isang matandang kolektor ng kalakal, ay huminto sa harap ng bahay nila dala ang kalawangin niyang padyak. Matagal na niyang kilala si Munding dahil minsan ay tumutulong sa paghakot ng sirang bakal kapalit ng kunting barya. Munding, tawag ni Kapidong. May trabaho ka ba ngayon? Wala po, Kapidong. Bakit po? May abandonadong bahay sa may lumang kalsada. Pinapahakot ang mga sirang gamit. Hindi mabigat ang lahat pero kailangan ko ng kasama. May kunting bayad, hindi malaki pero baka makatulong. Tumingin si Munding kay Lira. Alam ni Lira na masakit ang kamay niya, pero alam din niyang kailangan nilang ng pera. Tumanggo siya, ngumit may pag-aananga sa mukha. Huwag mong pipilitin ang kamay mo, paalala niya. Oo, sagot ni Munding. Saglit lang ako. Sumama si Munding kay Kapidong. Ang abandonadong bahay ay nasa dulo ng kalsadang bihira ng daanan. Malaki ito dati, halatang pag-ari ng may kaya, pero ngayon ay puno na ng alikabok, tuyong dahon at sirang gamit. May mga lumang upuan, basag na aparador, sirang electric fan at kahon na puro lumang dyaryo. Habang naghahakot sila, napansin ni Munding isang lumang refrigerator sa sulok ng kusina. Malaki ito, kulay puti na naging madilaw na dahil sa kaluma. May kalawang sa gilid, sira ang goma ng pinto at makapal ang alikabok sa ibabaw. Sa unang tingin, wala itong halaga. Kapidong, tawag ni Munding. Kasama ba ito? Nilapitan ng matanda ang ref at kinatok ang pinto. Ay, yan! Walang may gusto niyan. Mabigat, sira at luma. Kung gusto mo, kunin mo na. Baka magamit mong lalagyan ng gamit o maibenta sa bakal. Sigurado po kayo? Oo, ang sabi sa akin, basta maalis lang sa bahay na ito. Pero ikaw ang bahalang maghakot. Tinignan ni Munding ang ref. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba siyang naramdaman. Para bang sa gitna ng lahat ng sirang gamit, iyon ang tahimik na naghihintay na mapansin. Hinawakan niya ang pinto at napansin niyang mas mabigat ito kaysa karaniwan. Ngunit inisip niyang baka dahil sa kalawang o kapal ng lumang bakal. Kinagabihan, umuwi si Munding na may kaunting bayad at dala ang balitang may makukuha silang lumang ref. Ref? Nagulat na tanong ni Mikay. Magkakaroon na tayo ng ref? Napangiti si Munding. Sira anak, pero pwede nating ayusin o gawing lalagyan. Gumiti si Mikay na parang totoong bagong appliance ang sinabi ng tiyuhin. Kahit sira okay lang, at least may bago tayong gamit. Si Lira naman ay tahimik na nakatingin kay Munding. Alam niyang pagod ito, pero ngayon na lang ulit nakita ang munting ningning sa mga mata ng asawa. Bukas, sabi ni Munding, hihiramin ko ang karito ni Berto, iuwi natin. Hindi nila alam na ang simpleng desisyon na iyon ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay nila. Sa gabing iyon, natulog sila ng bitbitang pagod, takot at maliit na pag-asa na baka kahit papaano may gamot silang mapapakinabangan. Hindi nila alam na ang lumang ref na pinabayaan ng lahat, ang ref na walang gustong kumuha, ang ref na mukhang basura sa paningin ng mundo, ay may itinatagong lihim na matagal nang naghihintay na mabuksan. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw, gising na si Osmundo. Hindi siya halos nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang larawan ng lumang refrigerator na naiwan sa abandonadong bahay. Malaki, mabigat, kalawangin, at tila walang pakinabang sa paningin ng iba. Ngulit para sa kanya, kahit sira iyon, may silbi pa rin.
Pwede nilang gawing lalagyan ng bigas kung sakaling makabili sila ng maramihan. Pwede ring lagyan ng mga gamit ni Mikay para hindi mabasa kapag umuulan. O kung papala rin, baka may piyesang pwedeng ibenta kay Kapidong at pandagdag sa pambayad kay Belensa. Kinakahinto siyang bumangon mula sa banig. Nakita niyang tulog pa si Mikay, nakatalukbong ng manipis na kumot, habang si Lira naman ay nakaupo na sa maliit na kusina at naghahanda ng malagkit para sa panindang suman. May kauting usok na namumuo sa loob ng bahay dahil sa uling na hindi agad nagliyab ng maayos. "Munding," tawag ni Lira nang napansin siyang nakatayo sa may pintuan. "Ang aga mo." "Hindi na ako makatulog. Kakainin ko na sana yung kariton ni Berto bago siya magtaho." Napatigil si Lira sa paghahalo. "Kaya ba ng kamay mo?" "Kakayanin, hindi naman ako mag-isa. Hihingi ako ng tulong kay Berto. Baka pati si Narsing pwedeng mapasama." Si Lira ay tumingin sa kamay ng asawa. Kahit ilang beses nitong sabihin na kaya pa, alam niyang may sakit pa rin iyon, lalo na kapag pinilit. Lumapit siya at marahang hinawakan ng daliri na bahagyang baluktot na mula noong aksidente. "Hindi mo kailangang patunayan sa amin na malakas ka pa, alam namin yun." Napangiti ng pait si Osmundo. "Hindi ko pinapatunayan. Gusto ko lang may maiuwi naman ako sa bahay natin na hindi problema." Hindi agad nakasagot si Lira. Sa simpleng salitang iyon, naramdaman niya ang bigat na matagal nang dinadala ng asawa. Kaya sa halip na pigilan, kumuha siya ng lumang bimpo, binasa at ibinalot sa pulso nito. "Pag sumakit, tumigil ka, pangako." "Oo," sagot ni Osmundo. Mula sa banig, gumalaw si Mikay at kinusot ang mata. "Tito, kukunin niyo na po yung ref." "Oo anak, pero sira yun ha. Huwag kang umasa na lalamig ang utig natin." Umupo si Mikay na may ngiting anaantok. "Okay lang po, kahit lalagyan lang ng gamit, basta atin." Napatingin sina Osmundo at Lira sa isa't isa. Sa batang kagaya ni Mikay, ang isang sirang refrigerator ay sapat ng dahilan para ngumiti. Iyon ang masakit sa kahirapan. Minsan ang maliit na bagay na tinatapon ng iba ay pangarap na para sa walang-wala. Lumabas si Osmundo at tinahak ang makipot na eskinita papunta sa bahay ni Berto Sanggalang. Nasa tapat na ng bahay ang magtataho, isinasabit ang 2 timba sa kanyang pingga. Nang makita si Osmundo, agad itong napakunot noo. "Munding, ang aga mo, hindi ka ba dapat nagpapahinga pa?" "Berto, pwede ko bang hiramin yung kariton mo? Kukunin ko yung ref sa abandonadong bahay." "Ref?" Napatigil si Berto. "Yung sinabi mo kagabi?" "Oh, sabi ni Kapidong, pwede raw kunin. Sira pero baka mapakinabangan namin." Ibinaba ni Berto ang pingga. "Sasama ako. May taho ka pa." "Mamaya na to, hindi tatakbo ang taho, pero baka bumigay kamay mo." Tinawag nga ang binatang nakaupo sa kabilang tapat. "Narsing, gising na dyan, may bubuhatin tayo." Si Narsing Dapula, 17 taong gulang, payat pero maliksi, ay agad bumangon mula sa bangkong kahoy. Paminsan-minsan siyang kargador sa palengke at madalas ding nagpapalipas ng oras sa tabi ng tindahan ni Belensa. Pero hindi siya masamang bata. Mahirap lang din ang buhay at madalas sumasama kung saan may kikitain. "May bayad po ba?" tanong ni Narsing sabay hikab. "May kaunti," sagot ni Osmundo. "Hindi malaki." "Kahit pang pandesal lang ayos na," sabi ng binata. Kinuha nila ang karito ni Berto, isang lumang karitong kahoy na may bakal na gulong at pisi bilang panghila. Habang papunta sila sa abandonadong bahay, ikinwento ni Osmundo kung paano niya nakita ang ref. Tahimik lang si Berto, ngunit halata sa kanyang muka ang pag-iingat. "Munding," sabi nito, "siguraduhin nating pinayagan talaga ni Kapidong. Baka mamaya, tayo pa mapasama." "Pinayagan niya, siya mismong nagsabi." "Mabuti. Alam mo naman ngayon, kapag mahirap ang nakapulot, magnanakaw agad ang tingin. Kapag mayaman ang kumuha, diskarte." Tumanggo si Osmundo. Tama si Berto. Matagal na niyang nararamdaman iyon. Kapag mahirap ka, kailangan mong magpaliwanag kahit wala ka namang ginawang masama. Pagdating nila sa abandonadong bahay, naroon na si Kapidong, inaayos ang ilang lumang bakal sa gilid. Itinuro nito ang kusina kung saan naroon ang refrigerator. "Ayan, kunin nyo na kung kaya nyo. Basta ingat kayo, mabigat yan. Hindi ko alam kung bakit ganyan kabigat gayong wala namang laman." Napatingin si Berto kay Osmundo. "Walang laman?"
Wala raw, sagot ni Osmundo. Tinangka nilang buksan ang pinto ng ref, ngunit halos hindi gumalaw. Makapalang kalawang sa gilid at parang nakadikit na ang goma sa frame. Pinwersa ni Narsing ng kaunti, pero natakot si Berto na baka tuluyang masira. Sa bahay niyo nabuksan, sabi ni Kapidong. Baka kailangan pa ng pait. Mahigit kalahating oras nilang pinaghirapan ang pagbubuhat. Ilang beses na paupo si Osmundo dahil kumikirot ang kamay niya, ngunit ayaw niyang tuluyang tumigil. Sa tulong ni Berto at Narsing, naisakay nila ang ref sa kariton at tinalian ng makapal na lubid. Halatang lumang-luma na iyon. May bahagi sa tagiliran na parang kinayod ng panahon, may marka ng dating sticker at ang hawakan ay halos matanggal na. Habang hinihila nila pauwi, nagsimulang lumabas ang mga tao sa Sitio Malunggay. Una ay mga batang naglalaro sa kalsada, sumunod ang mga nanay na nagwawali sa tapat ng bahay, hanggang sa umabot ang ingay sa tindahan ni Belensa. Si Belensa na noon ay nag-aayos ng paninda ay napalingon nang marinig ang kalampag ng kariton. Nang makita niya ang lumang ref, biglang lumapad ang ngiti niya. Aba, sigaw niya nang sadya niyang palakasin ng boses. Ano yan, Munding? Bagong biling appliance? Nagtawanan sina Tansing at Maribeth na nakatambay sa tindahan. Si Junilo naman ay agad lumapit na parang nakakita ng palabas. Uy, grabe, may ref na sila. Kaso mukhang mas matanda pa kay Kapidong. Tumawa ang ilang kapitbahay. Pinilit ni Osmundo na huwag makinig. Patuloy niyang hinila ang kariton, habang si Berto ay nasa likod nagtutulak. Si Narsing naman sa gilid hawak ang lubid. Habang hinihila nila pauwi, mas lalong dumami ang nanunood. Lumabas si Mikay mula sa pintuan nila, kasunod si Lira na may hawak pang basang-basahan. Nang makita ng bata ang ref, lumiwanag ang mukha niya. Tita, andito na po! Pero bago pa siya makatakbo palapit, narinig niya ang malakas na boses ni Belensa. Mikay, ayan na ang ref ninyo. Lagyan mo ng hangin para may laman. Muling nagtawanan ng mga tao. Napatigil si Mikay. Ang ngiti niya ay unti-unting nawala. Yumuko siya at dumikit kay Lira. Si Lira naman ay tumingin sa mga kapitbahay. Ramdam niya ang hiya, pero mas ramdam niya ang sakit para kay Mikay at Osmundo. Nakita niya ang pawis sa mukha ng asawa, ang panginginig ng kamay nito, at ang pilit niyang pananahimik kahit pinagkakatuwanan na siya ng buong iskinita. Lumapit si Tansing sa ref at tinapik ang kalawang ni Mitong gilid. Baka may multo sa loob nito, o baka naman may yelo pa nung panahon ng Kastila. Hindi, siningit ni Maribeth. Baka puro ipis ang laman, bagay sa bahay nila. May ilang natawa, may ilan namang umiwas ng tingin, hindi komportable pero walang lakas ng loob na sawayan. Si Gerto ang unang nagsalita. Tama na, wala namang kayong inaabalang tao. Bakit ka apektado, Berto? Ikaw ba bumili? Hindi kailangang bilhin para respetuhin, Sagot ni Berto. Napairap si Belenza. Ay, ang drama naman. Nagbibiro lang kami. Kung ayaw nilang pagtawanan, wag silang mag-uuwi ng basura sa gitna ng araw. Doon humakbang si Lira palapit. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagmura. Pero nang magsalita siya, malinaw at buo ang boses niya. Kung basura ito sa tingin ninyo, sa amin pwede pa itong pakinabangan. Hindi kami nahihiya dahil marunong kaming gumamit ng bagay na tinatapon ng iba. Saglit na natahimik ang ilan. Hindi dahil natakot sila, kundi dahil hindi nila inaasahang sasagot si Lira ng ganoon. Ngunit si Belenza ay hindi nagpatalo. Aba, may talumpati pa. Sige, linisin nyo. Malay nyo, maging ref ulit yang kapag dinasalan. Hinila ni Osmundo ang kariton papasok sa maliit nilang bakuran. Tinulungan sila ni Berto, Narsing at isang matandang labandera na si Aling Susing Balindong. Si Aling Susing ay matagal nang nakatira sa kabilang hanay ng bahay. Tahimik siya, madalas nakayuko habang naglalaba, pero malambot ang puso. Dati siyang tinulungan ni Lira noong nagkasakit siya at walang makain. Ako na sa basahan, sabi ni Aling Susing. Huwag niyo nang pansinin ang mga yan. Kapag walang magandang laman ng puso, pangit ang lumalabas sa bibig. Napangiti ng bahagya si Lira. Salamat po, Aling Susing. Ibinaba nila ang ref sa tabi ng bahay. Mabigat ito sa paraang nakakapagtataka.
Kahit hindi gumagalaw ang loob, kahit hindi gumagalaw, parang may nakabaong bigat sa katawan nito. Pinagmasdan nito ni Osmundo habang hinihingal. Parang sobra yata sa bigat, sabi ni Berto. Baka dahil makapal ang kaha, sagot ni Osmundo. Nagsimula silang maglinis. Si Lira ang naghalo ng suka, sabon at tubig sa palanggana. Si Mikay naman ang nag-abot ng basahan. Si Aling Susing ang kumuskos sa tagiliran. Si Narsing naman ay gumamit ng lumang kutsilyo para kayurin ang makapal na putik at kalawang sa ilalim. Si Berto naman ay tumulong sa pag-aayos ng pwesto para hindi matumba ang ref. Habang ginagawa nila iyon, patuloy pa rin ang paninilip ng ilang kapitbahay. Sa tapat ng tindahan, kunwari ay nag-aayos ng paninda si Belenza, pero ang mata niya ay nasa bahay ni Lira. Hindi niya imaipaliwanag kung bakit naiinis siya. Marahil dahil kahit pinagtawanan niya sila, patuloy pa rin silang kumikilos na parang walang narinig. Marahil dahil may tumulong sa kanila. O marahil dahil sa likod ng kahirapan ni Lira, may dignidad silang hindi niya kayang bilhin. Roldan, tawag niya sa asawang nakaupo sa loob ng tindahan. Silipin mo nga, baka may mapakinabangan pa sa ref na yan. Tamad na lumabas si Roldan. Sira nga, di ba? Malay mo, may pyesa o bakal. Ang mahirap kapag may nakuha silang pera dyan, baka mag-inarte na naman at ayaw magbayad. Tumanggo si Roldan pero hindi pa rin gumalaw. Kaya tinawag ni Belenza si Junilo. Hoy, Junilo, pumunta ka nga roon. Magkunwari kang makikiusyoso. Tignan mo kung anong ginagawa nila. Anong mapapala ko? Tanong ni Junilo. Bumunot si Belenza ng isang sigarilyo at inihagi sa kanya. Ayan, mamaya may kape ka pa. Ngumiti si Junilo at dahan-dahang lumapit sa bakuran ni Lira. Samantala, halos isang oras nang nililinis ang ref. Unti-unti lumitaw ang dating puting kulay nito. Kahit hindi na maganda, hindi na ito mukhang galing tambakan. Si Mikay naman ay tuwang-tuwa habang pinupunasan ang maliit na hawagan. Tita, tignan niyo po, gumaganda na siya. Oo nga konting tiyaga lang. Tinangka ni Osmundo ang buksan ng pinto, ngunit ayaw pa rin. Gumamit si Berto ng maliit na pait at martilyo. Dahan-dahan lang, baka masira ang hinge. Himawak si Osmundo sa gilid ng ref. Sige, subukan natin. Tinapik ni Berto ang makapal na kalawang sa gilid. 1, 2, 3 maingat na pukpok. May nalaglag na piraso ng tuyong kalawang. Sumunod ay ang luma at nanigas na goma. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang may mahinang lagutok. Napaatras si Mikay. Bukas na po. Sandali, sabi ni Berto. Hinila ni Osmundo ang pinto. Mabigat, sobrang bigat. Ngunit sa ikalawang hila, bumaygay ito at dahan-dahang bumukas. Walang mabahong pagkain, walang ipis na nagtakbuhan, walang lamang bote o elo. Sa unang tingin, walang laman ng loob. Madilim, maalikabok at may kakaibang panel sa likod. Napakunot ang noo ni Osmundo. Berto, bakit parang iba yung likod? Sumilip si Berto. Oo nga, parang may takip. Lumapit si Lira. Ano ibig mong sabihin? Tinuro ni Berto ang likurang bahagi sa loob ng ref. Tingnan mo, hindi pantay. May tornilyo sa gilid pero natatakpan ng pintura. Si Junilo na nasa labas lang ng bakuran ay napahaba ang leeg sa pagsilip. Hindi agad siya napansin dahil abala ang lahat. Gumamit ng maliit na flashlight si Narsing. Kuya, may guhit dito, parang compartment. Bumilis ang tibok ng puso ni Osmundo. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Sira lang dapat ang ref, basura lang dapat. Pero bakit may tagong bahagi? Buksan natin? Tanong ni Berto. Tumingin si Osmundo kay Lira. Sa mata ng asawa, nakita niya ang parehong takot at pagtataka. Dahan-dahan, sabi ni Lira, baka kung ano yan. Tinanggal ni Berto ang mga tornilyong kinakalawang. Mahirap dahil halos dumikit na ang metal sa tagal ng panahon. Tinulungan siya ni Narsing. Si Osmundo ay nakahawak sa pinto, si Lira ay yakap si Mikay at si Aling Susing ay tahimik na nagdadasal sa gilid.
Sa huling pihit ng tornilyo, gumalaw ang panel. Tinanggal ito ni Berto. At sa sandaling bumukas ang lihim na likod ng ref, parang huminto ang hangin sa maliit na bakuran. May mga supot na nakabalot sa makapal na plastik. May inumang kahong bakal na may kandado, ngunit kalawangin na. May ilang bungkus na pera na nakabalot sa tela. May mga alahas na nakasilid sa pulang supot. May makapal na sobre ng dokumento na hindi nila agad maintindihan. Naupo si Lira sa bangkito. Diyos ko! Si Mikay ay napapikit at kumapit sa damit niya. Tita, pera po ba yan? Hindi makapagsalita si Osmundo. Ang kaninang ref na pinagtawanan ng buong barangay, ang ref na tinawag na basura, ang ref na ginawang katatawanan ni Belensa ay may laman na hindi nila kailanman inaasahan. Lumapit si Berto, nanginginig ang kamay. Munding, wag muna nating galawin. Tumanggo si Osmundo, pero para siyang nawalan ng lakas sa tuhod. Hindi sa atin ito, bulong niya. Hindi pwedeng basta nating kunin. Si Aling Susing ay napaiyak. Pero anak, baka ito na ang sagot sa dasal ninyo. Tumingin si Lira sa asawa. May luha sa mata niya, ngunit hindi iyon luha ng tuwa lamang. May takot doon, malaking takot. Kung sagot man ito sa dasal, kailangan nating siguraduhin na hindi ito galing sa kasalanan. Sa labas, si Junilo ay dahan-dahang napaatras. Namumutla siya. Hawak ang sariling bibig para hindi mapasigaw. Nakita niya ang laman ng ref, nakita niya ang pera, nakita niya ang kahong bakal, at sa halip na tumulong o tumahimik, tumakbo siya pabalik sa tindahan ni Belensa. Habang sa loob ng bakuran ni Osmundo at Lira ay nananatiling nakabukas ang lumang ref, sa labas ay patuloy pa ring may ilang kapitbahay na nagtatawanan. Walang kaalam-alam na ang pinagtawanan nilang basura ay naglalaman pala ng kayamanang kayang magpabago hindi lamang sa buhay ng mag-asawa kundi sa lihim ng isang pamilyang matagal nang nawala sa bayan. Hindi agad nakagalaw si Osmundo matapos nilang makita ang laman ng lihim na compartment ng lumang refrigerator. Ang paligid ay parang biglang tumahimik, kahit sa labas ng bakuran ay may naririnig pa ring pawanan at kaluskos ng mga kapitbahay. Sa harap nila, nakabukas ang ref na ilang oras lang ang nakalipas ay tinawag na basura, pinagtawanan at ginawang katatawanan ng buong eskinita. Ngunit ngayon, naroon sa loob ang mga bungkus na pera na nakabalot sa tela. Mga alahas na tila matagal nang nakatago, lumang kahong bakal at makakapal na sobre ng dokumento na hindi nila agad maintindihan. Naupo pa rin si Lira sa maliit na bangkito. Yakap si Mikay na nanginginig sa takot. Si Berto ay nakatayo sa tabi ni Osmundo, hindi rin makapaniwala sa nasaksihan. Si Narsing naman ay napaaatras, tila natatakot na baka kapag nahawakan niya kahit isang supot ay may mangyaring masama. Si Aling Susing ay tahimik na nagdadasal habang hawak ang rosaryo sa bunsa ng kanyang saya. Munding, mahinang tawag ni Lira, anong gagawin natin? Hindi agad nakasagot si Osmundo. Tinitigan niya ang pera. Sa isip niya, parang sabay-sabay na nagsalita ang lahat ng problema nila. Ang utang kay Belensa, ang gamot ni Mikay, ang sirang bubong, ang kamay niya kailangang ipatingin, ang pinindang kanakanin ni Lira na nauubos sa pagod bago pa kumita ng sapat, ang banta ni Roldan na paalisin sila sa bahay nila. Isang bahagi ng puso niya ang nagsabing, kunin mo na yan, biyaya na yan, iligtas mo na ang pamilya mo. Ngunit mas malakas ang isang tinig sa kanyang dibdib. Hindi mo alam kung kanino ito, hindi mo alam kung saan galing. Kapag kinuha mo ito ng hindi tama, ano ang pinagkaiba mo sa mga taong nang aapi sa iyo? Huminga siya ng malalim at dahan-dahang isinara ang pinto ng ref, ngunit hindi muna niya ibinalik ang panel. Walang gagalaw, kahit piso, kahit singsing, kahit papel. Napatingin sa kanya si Narsing. Kuya Munding, paano kung sa inyo talaga yan napunta? Baka swerte nyo na yan. Hindi lahat ng dumarating sa harap mo ay iyo na agad. Kung may-ari ito, dapat malaman natin. Si Berto ay tumango. Tama siya, malaking halaga ito. Kapag may nakaalam, delikado kayo. Doon biglang napatingin si Lira sa bakuran. Nasaan si Junilo? Natigilan silang lahat.
Kanina lang, nakita ni Aling Susing ang anino ni Junilo sa may gilid ng bakod, pero sa gulat nila sa laman ng ref, walang nakapansin kung kailan ito umalis. Ay Diyos ko, bulong ni Aling Susing. Kanina pa siya sumisilip. Nanlamig ang katawan ni Lira. Belenza, hindi na kailangang tapusin ang pangungusap. Alam nilang lahat kung saan tatakbo si Junilo. Alam nilang ang unang makakaalam sa barangay ay hindi taong tutulong, kundi taong gagamit ng nalaman para manira, manakot o mangamkam. Berto, sabi ni Osmundo, tulungan mo akong ipasok ito sa loob ng bahay. Mas mabuti kung tabunan muna natin, wag nating hayaang may ibang makakita. Pinagtulungan nilang ipasok ang ref sa loob ng maliit na bahay. Mabigat ito at ilang beses na pangiwi si Osmundo dahil sa sakit ng kanyang kamay, ngunit pinilit niya. Hindi dahil gusto niyang angkinin ang laman, kundi dahil ayaw niyang maagaw ito ng taong mas walang karapatan. Nang mailagay ang ref sa gilid ng kusina, tinakpan nila ito ng lumang kumot at pinagpatong ang ilang karton sa ibabaw na parang karaniwang gamit lamang. Habang ginagawa nila iyon, si Junilo naman ay hingal na nakarating sa tindahan ni Belenza. Naroon si Belenza, nakaupo sa monoblock chair habang nagbibilang ng barya. Si Roldan ay umiinom ng kape sa loob, nakataas ang paa sa kahoy na bangko. Ate Belenza! Halos mapasigaw si Junilo. Bakit? Parang hinabol ng aso. May laman yung ref. Natural may laman. Alikabok, sarkastikong sagot ni Belenza. Hindi, pera, maraming pera. May kahon pa, may alahas. Nakita ko. Natigilan si Belenza. Ang baryang hawak niya ay nalaglag sa mesa. Si Roldan ay biglang napababa ang paa. Anong sinasabi mo? Nakita ko po talaga. Binuksan nila yung likod sa loob ng ref. May tagong compartment. Ang daming nakabalot. Hindi ko alam kung magkano pero marami. Sobrang dami. Ilang sandali walang nagsalita. Unti-unting nagbago ang mukha ni Belenza. Ang kaninang pangungutya ay napalitan ng matinding inggit at kasakiman. Sabi ko na nga ba, bulong niya. Kaya parang ang bigat-bigat niyan. Mga walang hiya, nagpapanggap pang kawawa. Baka naman hindi nila alam, sabi ni Junilo. Tinaliman siya ng tingin ni Belenza. Tumahimik ka. Mula ngayon, wala kang nakita sa iba. Sa amin mo lang sinabi. Naintindihan mo. Tumango si Junilo ngunit halata sa mukha niya ang kaba. Lumapit si Roldan sa asawa. Kung totoo yan, dapat maagapan natin. Kapag naipaabot nila sa pulis o abogado, wala na tayong habol. Habol? Tanong ni Belenza. Dapat sa atin yan. Kung hindi dahil sa atin, hindi sila matutulong lumaban. At may utang sila sa akin. Kung may pera sila, unang-una ako ang dapat bayaran. Hindi bayad utang ang usapan dito. Mahina ngunit seryosong sabi ni Roldan. Kung may dokumento roon, baka mas malaki pa sa simpleng pera ang laman niyan. Hindi na nagtanong si Belenza. Kilala niya ang asawa. Kapag ganoon ang tono ni Roldan, may naiisip na itong hindi maganda. Samantala, sa bahay ni Osmundo, pinag-uusapan nila kung sino ang dapat lapitan. Ayaw ni Lira na dumiretso agad sa presinto dahil kilala nila si Roldan na may kakilala roon. Ayaw rin nilang manatili lang sa bahay dahil baka gabi pa lang ay may magtangkang kunin ng ref. Si Maestro Gabino, sabi ni Mikay. Napatingin silang lahat sa bata. Anak? Tanong ni Lira. Si Maestro Gabino po. Mabait siya. Marunong siya sa mga papel. Hindi niya po tayo lulukuhin. Saglit na tahimik si Osmundo. Naalala niya ang matandang guro na minsan nang bigbigay ng pagkain kay Mikay at ilang beses na ring bumili ng kakanin kay Lira kahit hindi naman niya kailangan. Kung may isang taong hindi agad maghuhusga sa kanila, parahil tama si Mikay. Pupuntahan ko siya, sabi ni Osmundo. Hindi ka pupuntang mag-isa. Sasama ako. Ako na muna ang maiiwan dito, sabi ni Berto. Babantayan ko ang bahay. Si Aling Susing, pwede bang kay Mikay na muna kayo? Oo naman, sabi ng matanda. Walang aalis sa tabi ng bata. Bago umalis, muling nilapitan ni Osmundo ang ref. Tinignan niya ito na parang isa itong mabigat na sumpa at biyaya sa isang pagkakataon. Kung anuman ka, sana hindi mo sirain ang pamilya namin. Nagpunta sina Osmundo at Lira sa bahay ni Maestro Gabino. Nasa maliit itong silid-aklatan sa likod ng bahay. Nag-aayos ng lumang libro at papel ng paaralan. Nang makita sila, agad nitong napansin ang takot sa mga mukha ila.
Lira, Munding, may nangyari ba kay Mikay? Wala po maestro, sabi ni Lira. Pero kailangan po namin ng tulong. Hindi po namin alam kung kanino kami lalapit. Pinapasok sila ni Maestro Gabino at pinaupo. Doon, ikinuwento nila ang tungkol sa ref, sa lihim na compartment, sa pera, alahas, kahong bakal at dokumento. Habang nagsasalita si Lira, nanginginig ang boses niya. Si Osmundo naman ay tahimik na nakayuko, tila nahihiya pa rin kahit wala siyang ginawang masama. Matagal na hindi nagsalita si Maestro Gabino. Pagkatapos ay tumayo ito at kinuha ang salamin sa mesa. Una, sabi niya, tama ang ginawa ninyong hindi ginalawang pera. Pangalawa, huwag kayong magtiwala sa kahit sino sa barangay na may koneksyon kay Roldan. Pangatlo, kailangan ninyo ng abogado. Abogado? Ulit ni Osmundo. Wala po kaming pambayad. May kilala ako. Sagot ni Maestro Gabino. Si Attorney Sarona Di Malanta. Dati ko siyang estudyante. Tumutulong siya sa mga kasong mahihirap ang sangkot. Hindi siya madaling bayaran ng takot o pera. Maestro, paano kung sabihin nilang ninakaw namin? Kaya kailangan ninyong kumilos ng tama mula ngayon. Tugon ng guro. Isulat ninyo ang lahat ng nangyari. Sino ang nagbigay ng ref? Sino ang tumulong maghakot? Sino ang nakakita? Kapag malinaw ang kwento, mahihirapan silang baligtarin. Habang pinag-uusapan nila iyon, bumalik si Berto sa bahay ni Lira upang bantayan ng ref. Nasa labas si Aling Susing, pinapakalma si Mikay. Ngunit sa di kalayuan, may dalawang lalaking hindi taga-sityo malunggay na nakatambay malapit sa tindahan ni Belensa. Hindi sila kilala ni Berto. Nakasombrero ang isa naman ay may piklat sa pinsngi. Panay ang tingin nila sa bahay ni Osmundo. Sa tindahan, kausap na ni Roldan ang isang lalaking matagal na niyang kakilala, si Crispulo Henares. Kilala si Crispulo sa ibang bayan bilang fixer. Marunong gumawa ng peking kasulatan, marunong manakot ng hindi direktang nananakit, at marunong maghanap ng bagay na ayaw ipahanap ng iba. Dati siyang tauhan sa mga bentahan ng lupa na maraming questionableng papeles. Lumang ref sabi mo? Tanong ni Crispulo habang hinihit-hit ang sigarilyo. Oo, galing sa abandonadong bahay sa lumang kalsada. Anong laman? Pera raw, alahas, papel. Biglang iniba ang muka ni Crispulo. May nakita bang pangalan? Hindi pa namin alam. Kaninong dating bahay? Nagkibit balikat si Roldan. Matagal nang walang nakatira. Ang sabi, dating pag-aari ng Miravales. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, napahinto si Crispulo sa paghit-hit. Tinitigan niya si Roldan ng matagal. Miravales? Mababa ang boses niyang tanong. Oo, bakit? Pinatay ni Crispulo ang sigarilyo sa sahig. Makinig ka sa akin. Kunin mo ang ref bago nila mabuksan lahat ng dokumento. Hindi mo alam ang pinasok mo. Bakit? Anong mayroon? 15 taon na ang nakalipas, may babaeng nagngangalang Eudocia Miravales. May-ari ng malaking bahagi ng Miravales Foods. Bigla siyang nawala. Kasabay ng pagkawala niya, may mga dokumentong hindi natagpuan, mga papeles na kayang pabagsak sa mga taong hindi dapat kalabanin. Napakapit si Belensa sa gilid ng mesa. Ibig mong sabihin, hindi lang pera yun? Kung iyon ang iniisip kong ref, ang laman niyan ay mas mahalaga pa sa pera. Sa bahay ni Maestro Gabino, dumating si Attorney Sarona matapos tawagan ng guro. Simple lang ang pananamit niya. Naka-blazer na kupas na ang manggas at may dalang lumang leather bag. Ngunit nang magsalita siya, buo ang otoridad ng boses. Hindi niyo dapat ilabas ang kahit anong laman ng ref, walang witness at dokumentasyon. Pupunta ako sa bahay ninyo. Kailangan kong makita pero hindi natin gagalawin ang pera. Ang dokumento muna ang mahalaga. Nang bumalik sila sa bahay, agad napansin ni Osmundo ang tensyon sa muka ni Berto. May tao sa labas, bulhong ni Berto.
Hindi taga rito, kanina pang nakamasid. Nagkatinginan sina Lira at Attorney Sarona. Mas kailangan nating bilisan, pero mas kailangan nating mag-ingat. Pumasok sila sa bahay at muling binuksan ang ref. Sa pagkakataong ito, si Attorney Sarona ang maingat na tumingin sa mga dokumento gamit ang panyo. Hindi hinahawakan ng direkta ang mga papel hanggat maaari. Sa isang makapal na ombre, nakita ang pangalan ni Eudocia Miravales. Sa isa pang papel, may tampak ng kumpanya at mga pirma na tila may kinalaman sa paglilipat ng shares at ari-arian. Napabuntong hininga si Attorney Sarona. Hindi ito simpleng kayamanan, posibleng ebidensya ito. Ebidensya ng ano? Tanong ni Lira. Pandaraya, pagnanakaw ng ari-arian at baka may kaugnayan sa pagkawala ng taong ito. Parang lalong bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Si Mikay ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Aling Susing, hawak ang kamay niya. Hindi man siya lubos na iintindihan, alam niyang nasa panganib sila. Attorney, sabi ni Osmundo, ayoko ng gulo, gusto ko lang mabuhay ng tahimik ang pamilya ko. Tumingin si Attorney Sarona sa kanya. Minsan, Osmundo, ang tahimik na buhay ay kailangang ipaglaban kapag may mga taong gustong yurakan kayo. Pero gagawin natin ito sa tama. Kinagabihan na pagpasyahan nilang pansamantalang ilipat ang ilang dokumento sa ligtas na lalagyan at gumawa ng listahan ng mga taong nakakaalam. Osmundo, Lira, Mikay, Berto, Aling Susing, Narsing, Maestro Gabino at Attorney Sarona. Ngunit hindi nila alam kung gaano nakarami ang nakaalam mula sa bibig ni Junilo. Habang nasa bahay ni Attorney Sarona sina Osmundo at Lira upang pumirma ng salaysay, naiwan si Berto sa malapit sa bahay. Kunwari ay inaayos ang kariton. Si Mikay naman ay pansamantalang dinala ni Aling Susing sa bahay nito para makatulog kahit papaano. Malalim na ang gabi nang may 3 aninong dumating sa likod ng bahay ni Osmundo. Isa sa kanila si Roldan, kasama niya ang 2 tauhan ni Crispulo. Dahan-dahan nilang binuksan ng likurang bintana gamit ang manipis na bakal. Akala nila ay walang nakabantay. Ngulit narinig ni Berto ang mahinang kalansing. Tumigil siya sa pag-aayos ng kariton at lumapit ng dahan-dahan. Nang masilip niya ang isang lalaking pumapasok sa bintana, agad siyang sumigaw. Magnanakaw! May magnanakaw! Nagising ang ilang kapitbahay. May mga ilaw na bumukas. Nataranta ang 2 tauhan ni Crispulo. Si Roldan sa pagmamadali ay hindi na nakuha ang ref. Ang nadampot lamang niya ay isang lumang sobre na nakapatong sa mesa. Isa sa mga dokumentong nailabas kanina, ngulit hindi pa naisama sa bag ni Attorney Sarona. Takbo! Sigaw ni Roldan. Nagtakbuhan sila sa dilim. Sinubukan ni Berto na habulin, ngunit itinulak siya ng isang lalaki at napasubsob sa lupa. Mabuti na lang at lumabas si Aling Susing at ilang kapitbahay. Kahit ang iba sa kanila ay dating nanunuya, natakot din sila sa nangyari. Pagbalik ni Osmundo at Lira, nadatnan nilang bukas ang pinto, gulo ang loob ng bahay at nakaupo si Berto sa bangko habang nilalagyan ni Aling Susing ng bimpo ang sugat sa siko. Berto! Sigaw ni Osmundo. Anong nangyari? Pinasok nila. Hingal na sagot ni Berto. Hindi nila nakuha ang ref, pero may nadala silang sobre. Napahawak si Lira sa dibdib. Si Mikay? Andito ako, tita. Imiyak na sabi ni Mikay mula sa tabi ni Aling Susing. Akala ko kukunin nila tayo. Yunakap siya ni Lira ng mahigpit. Hindi niya napigilang umiyak. Ang kayamanang inakala nilang maaaring maging sagot sa kahirapan ay naging dahilan para mapasok ang tahanan nila at matakot ang batang pinakamamahal nila. Tumayo si Osmundo sa gitna ng gulong bahay. Tinignan niya ang lumang ref na nananatili pa rin sa sulok, tahimik at mabigat, para bang saksi sa lahat ng nangyayari. Sa unang pagkakataon mula nang masira ang kanyang kamay, hindi hiya ang naramdaman niya, hindi rin takot lamang. May galit, may paninindigan. Hindi na ito tungkol sa pera. Sabi niya, mababa ngulit matigas ang boses. Kung may tinatagong katotohanan ng ref na ito, ilalabas natin. Hindi ko hahayaang takutin nila ang pamilya ko. Tumingin si Lira sa kanya, luhain ngulit tumanggo. Si Attorney Sarona ay dahan-dahang lumapit at kinuha ang natitirang mga dokumento.
Simula bukas, hindi na lang kayong asawang nakahanap ng lumang ref. Kayo na ang mga taong may hawak ng ebidensya na maraming gustong itago. At kailangan nating siguraduhin na bago nila kayong patahimikin, mas mauuna nating maiparating ang katotohanan sa tamang lugar. Sa labas, unti-unting nagtipon ng mga kapitbahay. Wala nang tumatawa ngayon. Ang dating eksenang ginawang katawanan ay napalitan ng takot at bulong-bulong. Ngulit sa gitna ng dilim, sa loob ng bahay na muntik ng pasukin ng kasamaan, nagsimula ang panibagong lakas ni na Osmundo at Lira. Ang lakas na hindi nanggaling sa pera o alahas, kundi sa paniniwalang may katotoanang kailangang ipaglaban hanggang dulo. Kinabukasan matapos pasukin ang bahay ni na Osmundo at Lira, hindi na katulad ng dati ang sikat ng araw sa sitio Malunggay. Dati, paggising ng mga tao ang unang maririnig ay huni ng mga manok, kalansing ng mga timba, sigaw ng mga nagtitinda ng pandesal, at bunganga ni Belenza sa pindahan. Ngunit sa umagang iyon, kakaiba ang katahimikan. May mga taong nakasilip mula sa bintana, may mga kapitbahay na nagbubulong-bulong sa tapat ng kani-kanilang bahay, at may mga batang pinagbawalang lumapit sa bahay ni Lira. Ang dating lumang ref na pinagtawanan nila ay hindi na basta lumang ref sa paningin ng barangay. Ito na ngayon ang dahilan ng takot, inggit at kuryosidad. May gustong malaman kung gaano karami ang pera sa loob. May gustong makisawsaw. May ilan namang biglang nahiya dahil sila mismo ang tumawa noong iniuuwi iyon ni Lira at Osmundo. Sa loob ng bahay, hindi pa rin nakakatulog ng maayos si Lira. Nakaupo siya sa tabi ni Mikay na sa wakas ay nakatulog matapos ang magdamag na pag-iyak. May bakas pa ng luha sa pisngi ng bata. Si Osmundo naman ay nakatayong malapit sa pinto, hawak ang kahoy na pamalo. Kahit alam niyang kung sakaling bumalik sina Roldan at ang mga tauhan ni Crispulo, hindi sapat ang pamalong iyon para protektahan silang lahat. Munding, Mahinang tawag ni Lira. Magpahinga ka kahit sandali. Hindi lumingon si Osmundo. Paano ako magpapahinga kung alam kung anumang oras pwede silang bumalik? Hindi natin kaya to kung puro takot ang paiiralin natin. Doon siya lumingon. Mapula ang mata niya sa puyat. Lira, pinasok nilang bahay natin. Kung nandito si Mikay kagabi, kung hindi siya nasa bahay ni Aling Susing, hindi niya naituloy ang sasabihin. Napalunok siya at mariing napapikit. Lumapit si Lira at hinawakan ng braso niya. Alam ko, bulong niya. Takot din ako, pero kung magpapadala tayo sa takot, panalo na sila. Iyon ang sandaling dumating si Attorney Sarona Di Malanta kasama si Maestro Gabino. May dala silang 2 folder, isang maliit na kamera at lumang recorder. Kasama rin nila si Berto na may benda pa ang siko matapos matumba noong gabi. Osmundo, sabi ni Attorney Sarona, diretso ang boses ngunit ramdam ang malasakit. Kailangan na nating ilipat kayo, hindi na ligtas dito. Saan po kami pupunta? Tanong ni Lira. May pinsan ako sa kabilang bayan, si Corazon Tible, dating nurse, mag-isa na lang sa lumang bahay niya. Malaki ang bakuran at may bakanting kwarto sa likod. Doon muna kayo habang inaayos natin ang legal na proseso. Napatingin si Osmundo sa paligid. Maliit, sira, at puno ng takot ang bahay nila. Pero tahanan pa rin nila iyon. Dito lumaki si Mikay. Dito pinaghirapan ni Lira ang bawat panindang kakanin. Dito nila tiniis ang ulan, gutom at panlalait. Ang pag-alis dito ay parang pag-amin na kaya silang paalisin ng takot. Parang nabasa ni Maestro Gabino ang iniisip niya. Munding, ang paglayo ay hindi palaging pagtakas. Minsan, paraan ito para makabalik kang mas handa. Tahimik na tumanggo si Osmundo. Isasama natin ang ref? Oo, sagot ni Attorney Sarona. Pero hindi na sa inyo mananatili ang laman. Dadalhin ng pera, alahas at dokumento sa legal na deposito. May gagawin tayong inventory sa harap ng saksi. Lahat ng laman, ililista. Walang mawawala, walang madadagdag. Walang makakapagsabi na may ninakaw kayo. Nagsimula ang pinakaiingat na proseso sa umagang iyon. Tinawag ni Attorney Sarona si Capidong Anonas upang magbigay ng salaysay na siya mismo ang nagbigay ng ref kay Osmundo. Dumating din si Nursing Dapula, nanginginig pa sa kaba, ngunit pinilit niyang magsalita ng totoo. Ako po tumulong magbuhat, sabi habang nakayuko. Hindi po namin alam na may laman, sira po talaga tingnan. Si Berto naman ay nagbigay rin ng salaysay tungkol sa pagpasok ni na Roldan noong gabi.
Hindi niya man malinaw na nakita ang muka ng dalawang kasama niya, sigurado siyang si Roldan ang isa sa mga pumasok. Kilalang kilala ko ang lakad niya at narinig boses niya nung sumigaw siya ng takbo. Habang abala ang bahay ni Nalira, sa kabilang dako naman ay nanggangalit si Belensa. Nasa tindahan siya, paulit-ulit na naglalagay at nag-aalis ng mga lata sa stante. Si Roldan ay nakaupo sa loob, hindi mapakali, habang hawak ang lumang sobre na nakuha niya noong gabi. Hindi pa nila ito nabubuksan dahil sinabi ni Crispulo na huwag gagalawin hanggat hindi siya dumarating. "Palpak ka," singal sa asawa ni Belensa. "Refang kukunin, sobre lang ang nakuha mo." "Tumahimik ka," pabulong ngunit mariing sabi ni Roldan. "Kung hindi sumigaw yung Berto, nakuha na namin lahat." "Ngayon? Ano ngayon? Alam na nilang ikaw ang pumasok." "Walang pruweba." "Walang pruweba?" Napatawang napait si Belensa. "Buong barangay ang nagising." Bumukas ang likod na pinto ng tindahan at pumasok si Crispulo Heneras. Malamig ang tingin nito, suot ang kupas na jacket kahit mainit ang panahon. Inagaw sa kanya ng Roldan ang sobre at mabilis na binuksan. Sa loob ay may lumang dokumento, ilang kopya ng transfer papers at isang letrato ng isang babae na nakangiti sa harap ng malaking gusali. Sa likod ng letrato ay may sulat pa may na nakasulat, "Kung may mangyari sa akin, hanapin si Isandro, siya ang nakakita ng lahat." Nanigas si Crispulo. "Sino si Isandro?" tanong ni Belensa. Hindi agad sumagot si Crispulo. Mabilis niyang itinago ang letrato sa loob ng jacket. "Wala kayong narinig?" "Hoy," sabi ni Roldan, "kami ang kumuha niyan, dapat sabihin mo kung ano yan." Lumapit si Crispulo sa kanya, halos magdikit ang mukha nila. "Makinig ka, Roldan. Sa lalim ng kasong ito, maliit ka lang. Kung lalabas ang pangalan na nasa lakit ng letratong ito, may mga taong mas malakas sa barangay, mas malakas sa pulis, at mas malakas sa korte ang madadamay. Kaya kung gusto mong mabuhay ng tahimik, gawin mo ang sasabihin ko." Napaatras si Roldan. Sa unang pagkakataon, ang dating mayabang na dating kagawad ay tila batang nasermonan. Samantala, tanghali na nang nailipat sina Osmundo, Lira at Mikay sa bahay ni Corazon Tible. Nasa kabilang bayan ito, mga 20 minutong biyahe mula Sitio Malunggay. Ang bahay ay luma ngulit matibay, may bakuran na puno ng santan at gumamila at may maliit na altar sa sala. Si Corazon ay babaeng nasa edad 50, maiksi ang buhok, matalim ang tingin at mabilis magsalita. "Kayo ang mag-asawang may dalang ref?" Bungad niya. Napahiya si Lira. "Opo, pasensya na po kung maaabala kayo." Tinitigan sila ni Corazon mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay kinuha ang bag ni Mikay at siya mismo ang nagdala sa loob. "Hindi ako mahilig sa mahabang drama," sabi niya. "Ang importante, ligtas kayo rito. May kwarto sa likod, may banyo sa kanan. Huwag kayong mahihiyang gumamit ng kusina, pero maglilinis pagkatapos." Napatingin si Mikay kay Lira at pabulong na nagsabi, "Tita, nakakatakot po siya." Narinig iyon ni Corazon. Humarap siya sa bata at kunwaring sumangot. "Nakakatakot talaga ako sa matitigas ang ulo, pero sa batang marunong mag-aral, mabait ako." Ngumiti ng kaunti si Mikay. Sa loob ng ilang araw, iyon ang unang ngiting nakita ni Lira sa kanya. Habang pansamantalang nakalayo ang pamilya, isinama naman ni Attorney Sarona ang mga dokumento sa mas maingat na pagsusuri. Dinala ang mga pera at alahas sa legal na deposito, kasama ang listahan, litrato at pirma ng mga saksi. Sinabi niyang hindi nila dapat hawakan ng kahit anong halaga hanggat hindi malinaw ang legal na pinagmulan. "Hindi tayo gahaman," sabi ni Attorney Sarona kay Osmundo habang pinipirmahan nito ang salaysay. "Pero Attorney," tanong ni Osmundo, "paano kung may-ari nito ay patay na? Paano kung wala nang nag-ahanap?" "May naghahanap," sagot ni Attorney Sarona. "Ang tanong lang ay kung buhay pa o kung may naiwan siyang tagapagmana." Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumalat ang balita hindi lang sa Sitio Malunggay kundi pati sa katabing bayan. May nagsasabing nakakita raw sina Osmundo ng Yamashita Treasure.
May nagsasabing nagnakaw daw sila sa abandonadong bahay. May nagsasabing may bangkay daw sa loob ng ref, kahit wala namang katotohanan. Pinakamalakas magpakalat ng maling kwento si Belensa. Magnanakaw yang mag-asawang yan, kaya nga biglang umalis. Kung malinis konsensya, bakit magtatago? Narinig iyon ni Aling Susing isang umaga at hindi na nakatiis. Belensa, huwag mong baliktarin ang kwento. Alam naming lahat na pinasok ng asawa mo ang bahay nila. Nagulat ang mga tao sa tindahan. Pumula ang mukha ni Belensa. Mag-iingat ka sa sinasabi mo, Susing. Mas mag-iingat ka sa ginagawa mo, sagot ni Aling Susing. Matanda na ako pero hindi pa bulag. Nakita ko kung paano nyo silang pinagtawanan. Ngayon na may nakita silang mahalaga, gusto nyong gawing masama. Mula noon, hindi na ganoon kadali para kay Belensa na kontrolin ang kwento. May ilan pa ring naniniwala sa kanya, pero may ilan na ring nagsimulang magduda. Sa bahay ni Corazon, unti-unting sinubukan ni Lira at Osmundo na bumalik sa normal na buhay kahit hindi na normal ang sitwasyon nila. Si Lira, sanay sa kusina, ay tumulong kay Corazon sa pagluluto. Napansin ng dating nurse na masarap at malinis maghanda si Lira. Lira, sabi ni Corazon habang tinitikman ng ginisang munggo, kung may pwesto ka lang sa bayan, kaya mong tuminda sa mga empleyado sa munisipyo. Napangiti ng malungkot si Lira. Pangarap po namin ni Munding ang maliit na karinderya, pero hanggang pangarap lang. Lahat ng nagsimula, dating pangarap lang. Huwag mong ilibing agad. Si Osmundo naman ay nahirapang tanggapin na pansamantalang silang umaasa sa ibang tao. Ngunit nang nakita niyang ligtas na nakakatulog si Mikay, unti-unti niyang inunawa na hindi kahinaan ang tumanggap ng tulong. Sa umaga, tumutulong siya sa bakuran ni Corazon, nagdidilig, nag-aayos ng sirang bakuran, at nagkukumpuni ng mga bagay na kaya ng kamay niya. Isang hapon, dumating si Maestro Gabino dala ang mga lumang aklat para kay Mikay. Para hindi huminto ang pag-aaral mo, sabi niya. Niyakap ni Mikay ang mga libro. Salamat po, sir. Akala ko po hindi na ako makakapasok. Makakapasok ka. At balang araw, ikaw naman ang tutulong sa batang natatakot dahil mahirap siya. Habang unti-unting nagkakaroon ng lakas ang pamilya, lumalim naman ang investigasyon ni Attorney Sarona. Sa tulong ng mga dokumentong nakuha sa ref, natuklasan niyang konektado ang lahat sa kumpanyang Miravales Foods, dating pag-aari ng negosyanteng si Eudocia Miravales. 15 taon na, biglaning nawala matapos questionin ang paglilipat ng shares sa kanyang bayaw na si Severino Malastige. Pagkatapos mawala ni Eudocia, mabilis na napunta kay Severino ang kontrol ng kumpanya. Ngulit may kulang pa ring piraso sa kaso, ang taong binangit sa likod ng litrato na nakuha ni Roldan, si Isandro Vera. Hindi alam ni Attorney Sarona na Isandro ay buhay pa. Dating driver siya ni Eudocia at matapos ang pagwawala ng amo, nagtago siya sa maliit na baryo sa may baybayin. Ngulit nang makarating sa kanya ang balitang may lumang ref na natagpuan, alam niyang iyon na ang senyales na hindi na niya kayang tumahimik. Isang gabi, habang nasa bahay ni Corazon sina Osmundo at Lira, may kumutok sa gate. Si Corazon ang unang lumabas, hawak ang flashlight. Sino yan? Isang lalaking matanda na, payat, may puting buhok at pilay maglakad ang tumayo sa labas. Hawak niya ang lumang sombrero at nanginginig ang labi. Kailangan kong makausap ang abogadang may hawak ng ref, sabi niya. Bakit? Tanong ni Corazon. Sabihin niyo sa kanya, lumunok ang lalaki. Ako si Isandro Vera. Ako ang driver ni Doña Eudocia at ako ang nakakita kung sino ang nagdala sa kanya noong gabing nawala siya. Nang marinig iyon ni Osmundo mula sa loob ng bahay, tumayo siya. Si Lira ay napahawak sa dibdib. Alam nilang sa sandaling iyon, ang lihim ng lumang ref ay mas lumalim pa kaysa sa inaakala nila. Kinabukasan, sa opisina ni Attorney Sarona,
Ibinigay ni Isandro ang kanyang salaysay. Ikinwento niya na bago mawala si Eudocia, natuklasan nitong pinepeke ni Severino ang mga dokumento ng kumpanya. Tinulungan siya ni Isandro na itago ang mahahalagang ebidensya sa lumang ref sa isa sa mga lumang bahay ng pamilya. Plano sana ni Eudocia na ilabas ang katotohanan kinabukasan, ngunit hindi na siya nakarating. Nakita ko si Crispulo, nanginginig na sabi ni Isandro. Siyang kasama ng mga lalaking kumuha kay Doña Eudocia at nasa likod nila si Severino Malastige. Napuno ng katahimikan ng silid. Si Osmundo ay napaupo. Si Lira ay napaiyak, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng dinanas ng babaeng hindi nila kilala, ngunit tila humihingi ng hustisya mula sa nakaraan. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Tanong ni Attorney Sarona. Dahil duwag ako, sagot ni Isandro. Tumutulo ang luha. May pamilya ako noon, tinakot nila ako. Pero patay na ang asawa ko, malalaki na ang mga anak ko, at gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang boses ni Doña Eudocia na nagsasabing, Isandro, kung may mangyari sa akin, ilabas mo ang totoo. Ang salaysay ni Isandro ang naging susi. Sa loob ng ilang linggo, na isang pang mga kaukulang reklamo laban kina Crispulo at sa mga taong konektado sa pagkawala ni Eudocia. Si Roldan naman ay ipinatawag dahil sa pagpasok sa bahay ni Osmundo at tangkang pagkuha ng ebidensya. Si Belenza ay pilit pang nagmalinis, ngulit may lumabas na malaking problema para sa kanila, ang CCTV sa sariling tindahan nila. Hindi nila alam na ang murang CCTV na ipinakabit ni Belenza para mahuli raw ang mga batang nangungupi sa tindahan ay nakatutok din sa bahagi ng kalsada. Nakuha nito ang sandali noong gabing lumabas si Roldan kasama ang dalawang lalaking hindi taga-barangay at hawak ang sobre habang nagmamadaling pumasok sa gilid ng tindahan. Nang ipakita iyon ni Attorney Sarona sa barangay at sa pulis, hindi na makapagsalita si Roldan. Hindi ako nagnanakaw, giit niya. Kung hindi ka nagnanakaw, tanong ni Attorney Sarona, bakit kagabi ka pumasok sa bahay ng iba? Bakit ka tumakbo? At bakit hawak mo ang sobreng bahagi ng ebidensya? Walang maisagot si Roldan. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Nasa labas ng korte sina Osmundo at Lira. Parehong simple ang suot. Si Osmundo ay nakaputing polo na hiniram pa kay Berto. Si Lira ay nakasuot ng maayos na bestida na ipinahiram ni Corazon. Kasama nila sina Mikay, Maestro Gabino, Berto, Aling Suse, Narsing, Corazon at Kapidong. Sa kabilang bahagi, naroon sina Belenza at Roldan. Parehong balisa. Wala nang ganoon kataas ang noo ni Belenza. Wala nang tapang ng bibig niya. Habang naghihintay sila, may ilang kapitbahay mula sa sitio Malunggay na dumating. Sina Tansing at Maribeth ay tahimik sa likod. Si Junilo ay hindi makatingin kay Lira. Alam niyang nagsimula ang pagkalat ng balita dahil sa kanya. Lumapit si Osmundo sa bintana ng korte at tumingin sa labas. Naalala niya ang araw na hinihila nila ang lumang ref habang pinagtatawanan sila. Naalala niya ang mukha ni Mikay ng mahiya. Naalala niya si Lira na buong tapang na nagsabing may pakinabang ang bagay na tinatapon ng iba. Munding, sabi ni Lira sa tabi niya. Natatakot ka pa rin ba? Tumanggo siya. Oo, pero hindi na kagaya noon. Bakit? Tumingin siya sa asawa. Dati, natatakot ako dahil wala tayong laban. Ngayon, natatakot ako pero alam kong nasa tama tayo. Nagsimula ang pagdinig. Iniharap ang mga dokumento, litrato, salaysay, bank records at testimonya ni Isandro. Ipinakita kung paano itinago ni Eudocia ang ebidensya bago siya mawala
at kung paano napunta ang ref sa lumang bahay ng pamilya hanggang matagpuan nila ni Osmundo at Lira. Ipinaliwanag ni Attorney Sarona na walang intensyon ng mag-asawa na angkinin ng kayamanan. Sa halip, sila mismo ang lumapit sa mga taong makakatulong upang maibalik ito sa tama. Habang nagsasalita ang abogado, tahimik na umiiyak si Lira. Sa dami ng pagkakataong tinawag nilang magnanakaw, makapalang mukha at walang silbi, ngayon ay may taong nagsasabi sa harap ng hukom na naging tapat sila kahit nasa harap na nila ang kayamanan na pwedeng baguhin ang buhay nila. Sa labas ng korte matapos ang pagdinig, nagtipon ng ilang tao. Naroon ang dating mga kapitbahay na minsang tumawa sa kanila. Wala nang malalakas na biro, wala nang panlalait, puro iwas ng tingin. Lumapit si Junilo. Nanginginig ang boses. Ate Lira, Kuya Munding, pasensya na. Ako ang nagsabi kay Ate Belenza. Hindi ko alam na hahantong sa ganito. Matagal siyang tinignan ni Osmundo. Madaling magalit, madaling saktan pabalik. Ngunit naalala niya kung gaano kabigat ang maging mahirap na ginagamit ng iba. Si Junilo ay hindi inosente, pero hindi rin siya ang pinakaugat ng kasamaan. Junilo, sabi ni Osmundo, ang chismis, parang posporo. Akala mo maliit lang ang sindi, pero kaya nitong magsunog ng bahay. Sana natuto ka. Napuyo ko ang binata. Opo. Maya-maya, lumabas din sina Belenza at Roldan. Si Belenza ay pilit pa ring matigas ang mukha, ngulit nanginginig ang labi. Si Roldan ay hindi makatingin kahit kanino. Dumaan sila sa harap ni Osmundo at Lira. Sa pagkakataong iyon, hindi yumuko si Osmundo. Hindi rin siya sumigaw. Tumayo lang siya ng tuwid, hawak ang kamay ni Lira. Hindi kami basura, sabi niya. Sapat ang lakas para marinig ng mga taong nakapaligid. Tao kami. Matagal nyo kaming tinawanan dahil wala kaming pera. Pero ang totoo, mas matagal kayong naubusan ng awa. Walang nakasagot. Sa sandaling iyon, hindi pa tapos ang kaso. Hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging hatol, kung paano mahahanap ang buong katotohanan tungkol kay Odocia, at kung ano ang mangyayari sa kayamanang nakuha sa ref. Ngulit para kina Osmundo at Lira, may nagbago na. Hindi na sila ang mag-asawang tahimik na tinutulak sa gilid ng eskinita. Hindi na sila basta mahirap na madaling yurakan. Sa unang pagkakataon, nakita sila ng mga tao hindi bilang kawawa, hindi bilang katatawanan, kundi bilang dalawang taong piniling maging tapat kahit nasa harap na nila ang pagkakataong yumaman sa maling paraan. At habang pauwi sila sa bahay ni Corazon, hawak ni Mikay ang kamay ni Lira at ni Osmundo, dama nilang kahit haba pa ang laban, nagsimula na ang pagbabawi ng dignidad na matagal na nilang ipinagkait sa sahili. Pagkatapos ng unang pagdinig, hindi agad natapos ang laban ni Osmundo at Lira. Hindi iyon kagaya ng mga kwentong isang araw lang ay nababago na ang lahat. Sa tunay na buhay, kahit nasa tama ka, kailangan mo pa ring dumaan sa mahabang pila ng proseso. Takot, pagod, at pagdududa. Ngunit may malaking kaibahan na ngayon. Hindi na sila nag-iisa. Mula sa dating bahay nilang tagpi-tagpi sa Sitio Malunggay, napunta sila sa lumang bahay ni Corazon Tible, kung saan kahit simple ang buhay, ligtas silang nakakatulog. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw na ang lumang ref na pinagtawanan noon ay hindi lamang naglalaman ng kayamanan, kundi ng katotohanang matagal nang hinihintay ng isang pamilya. Sa loob ng maraming linggo, paulit-ulit na bumalik sina Osmundo at Lira sa opisina ni Attorney Sarona. Di malanta. May mga dokumentong kailangang pirmahan, may mga salaysay na kailangang linawin, may mga taong kailangang humarap. Si Isandro Vera, ang dating driver ni Odocia Miravalles, ay ilang beses na nagbigay ng testimonyo tungkol sa gabing nawala ang kanyang amo. Hindi madali para sa kanya ang bawat pagbalik sa alaala, dahil tuwing isinasalaysay niya ang nangyari, parang muli niyang naririnig ang boses ni Odocia na humihingi ng tulong. Isang hapon, pagkatapos ng isa pang mahabang pag-uusap sa abogado, nakita ni Osmundo si Isandro na mag-isa sa labas ng opisina. Nakaupo ito sa bangkong kahoy, hawak ang lumang sombrero, habang nakatingin sa kalsada. Lumapit si Osmundo at umupo sa tabi niya.
Tatay Isandro, hinay nang sabi ni Osmundo. Pagod na po kayo? Napangiting mapait ang matanda. Matagal na akong pagod, anak. 15 taon na. Ngayon ko lang nararamdamang baka matapos na. Hindi po ba kayo natatakot? Tinatakot ako ng konsensya ko ng mas matagal kaysa sa mga taong nagbanta sa akin noon. Kaya kahit matakot ako ngayon, mas kaya kong huminga. Saglit na natahimik si Osmundo. Naunawaan niya iyon. Iba-iba man ang bigat na dinadala nila, pareho silang maraming taong nabuhay na nakayuko. Si Isandro dahil sa takot sa katotohanan. Si Osmundo dahil sa kahirapan at pakiramdam na wala na silang silbi. Akala ko noon kapag nagkapera kami, doon lang kami makakahinga. Pero nung nakita namin ang laman ng ref, mas lalo akong natakot. Tinignan siya ni Isandro. Yun ang dahilan kung bakit kayo ang nakahanap. Kasi hindi kayo nasilaw agad. Hindi alam ni Osmundo kung tatanggapin ang papuring iyon. Sa totoo lang, maraming beses siyang natukso. Tuwing nakikita niya si Lira na pagod sa pagluluto, tuwing naririnig niya si Mikay na nagpipigil humingi ng bagong sapatos, tuwing kumikirot ang kamay niya dahil wala siyang maipagamot, sumasagi sa isip niya ang perang nakita sa ref. Ngunit sa bawat tukso, naroon din ang mukha ni Lira, matapang, marangal, at ayaw yumaman sa maling paraan. Lumipas pa ilang buwan bago tuluyang lumabas ang malaking bahagi ng desisyon sa kaso. Napatunayan ng mga dokumento mula sa ref na pineke ni Severino Malastige ang ilang papeles upang makuha ang kontrol sa Mirabalias Foods matapos mawala si Eudocia. Si Crispulo Henares ay napatunayang may kinalaman sa pagtatago ng ebidensya at pananakot sa mga saksi. Si Roldan Quirante naman ay kinasuhan sa pagpasok sa bahay ni Osmundo, tangkang pagkuha ng ebidensya at pakikipag-ugnayan kay Crispulo. Si Belenza, kahit hindi direkta napatunayang kasama sa pagpasok, ay humarap sa kaso ng paninirang puri at obstruction matapos lumabas na sinubukan niyang pagtakpan ng kilos ng asawa. Ngunit ang pinakamalaking pangyayari ay ang pagdating ng babaeng matagal nang hinahanap ng katotohanan, si Adelina Mirabalias Roque, ang legal na anak ni Eudocia. Dumating si Adelina isang maulang umaga. Nasa edad 40 na siya, maayos man namit ngunit walang yabang sa kilos. Doktor siya sa Davao, lumaki sa pangangalaga ng malayong kamag-anak dahil bago mawala ang kanyang ina, ay nailayo siya nito para sa kaligtasan. Buong buhay niyang dala ang tanong kung bakit biglang nawala ang kanyang ina, bakit kinailangan niyang lumaki sa malayo, at bakit ang pamilya ng kanyang ina ay tila takot pag-usapan ng nakaraan. Sa opisina ni Attorney Sarona, unang nagkita sina Adelina, Osmundo at Lira. Tahimik si Adelina nang pumasok. Bitbit niya ang isang lumang litrato ni Eudocia, ang parehong mukha ng babaeng nakita nila sa dokumento. Nang makita niya ang ilang na-recover na gamit ng kanyang ina, isang lumang brooch, isang panyo na may burdang initials at ang sulat kamay sa likod ng litrato, napaupo siya at tahimik na umiyak. 15 taon, bulong ni Adelina. 15 taon kong hinanap kung bakit nawala si Mama. Hindi alam ni Lira kung lalapit ba, ngunit nang itaas ni Adelina ang mukha, nakita niya hindi isang mayamang tagapagmana, kundi isang anak na matagal nang nawalan ng ina. Ma'am, mahinang sabi ni Lira, pasensya na po kung natagalan bago lumabas ang mga ito. Hindi po namin alam. Tumayo si Adelina at hinawak ang kamay ni Lira. Huwag kang humingi ng tawad. Kayo ang dahilan kung bakit nalaman ko ang totoo. Si Osmundo ay yumuko. Hindi po amin ang kayamanang iyon. Alam po naming sa pamilya ninyo iyon. Alam ko, sagot ni Adelina. At alam ko rin na maraming taong kapag nakita ang ganoong halaga, hindi na magtatanong. Kayo nagtanong. Kayo nag-ingat. Kayo nagsauli sa katotohanan. Matapos ang masusing legal na proseso, may bahagi ng mga ari-arian at perang na-recover na ibinalik kay Adelina bilang tagapagmamana ni Eudocia. Ngunit sa huling liham ni Eudocia na napatunayang tunay sa pagsusuri, nakasaad na sino mang tapat na makakatulong sa pagbawi ng ebidensya at ari-arian ay dapat bigyan ng legal na gantimpala mula sa pondong nakalaan para sa proteksyon ng kanyang anak at pagbabalik ng hustisya. Hindi inaasahan ni Osmundo at Lira na kasama sila roon. Nang ipaliwanag ni Attorney Sarona ang legal na gantimpala, halos hindi makapaniwala si Lira.
Attorney, sabi niya, baka po sobra ito. Hindi naman po namin ginawa yun para yumaman. Mas lalo kayong karapat-dapat dahil hindi ninyo ginawa para yumaman, sagot ni Attorney Sarona. Si Adelina mismo ang nag-abot sa kanila ng dokumento na nagpapatunay sa gantimpala. Hindi iyon simpleng halaga. Sapat iyon para mabayaran ang lahat ng utang nila, maipagamot si Osmundo, mabigyan ng maayos na kinabukasan si Mikay at makapagsimula ng negosyong matagal na nilang pinangangarap. Kasama rin sa tulong ni Adelina ang legal na pagbili ng lupang kinatitirikan ng bati nilang maliit na bahay sa Sito Malunggay upang hindi na sila basta mapaalis ni numan. Nang araw na iyon, walang nagsalita ng matagal sina Osmundo at Lira. Pag-uwi nila sa bahay ni Corazon, naupo silang mag-asawa sa kusina habang si Mikay ay gumagawa ng assignment sa mesa. Si Lira ay hawak ang kopya ng dokumento, nanginginig ang kamay. Munding, sabi niya, halos pabulong. Totoo ba ito? Tumingin si Osmundo sa kanya. May luha sa mata niya. Parang panaginip. Anong una nating gagawin? Hindi agad sumagot si Osmundo. Noon kapag iniisip niya ang pera, bahay agad ang pumapasok sa isip niya. Bagong gamit, magandang damit, ref na totoong gumagana. Ngunit ngayon na naroon ng posibilidad, iba ang naramdaman niya. Bayaran natin ang utang, lahat, kahit kay Belenza. Nagulat si Mikay. Kahit po sama sila sa atin? Tumingin si Lira sa bata. Anak, ang pagbabayad ng utang ay hindi para kay Belenza. Para sa konsensya natin iyon. Para wala na siyang kahit anong hawak sa leeg natin. Kinabukasan, bumalik sina Osmundo at Lira sa Sitio Malunggay. Hindi marangya ang suot nila. Wala silang dalang mamahaling sasakyan o alahas. Kasama nila si Attorney Sarona, hindi para magyabang, kundi para maging maayos ang lahat. Pagdating nila, halos lahat ng kapitbahay ay lumabas. Ang mga dating tumatawa ay nagbubulungan. Si Tansing ay biglang pumasok sa bahay. Si Maribeth ay hindi makatingin ng diretsyo. Si Junilo ay nakatayo sa gilid, halatang nahihiya pa rin. Sa tindahan ni Belenza, wala nang dating ingay. Kaunti na ang bumibili. Mula nang lumabas ang katotohanan, marami ang umiwas sa kanya. Si Roldan ay nakakulong habang dinidinig pa ang iba pang kaso. Si Belenza naman ay pumayat at nawala ang dating yabang, ngunit nanatili pa rin ang tigas sa muka. Lumapit si Lira sa tindahan at inilapag ang sobre sa mesa. Ano ito? Malamig na tanong ni Belenza. Kabayaran sa utang namin, sagot ni Lira. Kasama ang interes na sinabi mo noon, pinakompute namin ng tama. Tinitigan ni Belenza ang sobre. Para siyang gustong magsalita ng masakit pero walang lumabas. Sa harap niya ay ang babaeng ilang taon niyang minamaliit. Ngayon ay nagbabayad hindi para magmakaawa, kundi para tuluyang makalaya. Akala mo ba dahil nakabayad ka na mas magaling ka na sakin? Mahinang sabi ni Belenza. Hindi nagalit si Lira, hindi rin siyang ngumiti ng mapanakit. Hindi Belenza, hindi ako pumunta rito para patunayan na mas magaling ako sa'yo. Pumunta ako rito para tapusin ang tali na ginamit mong panakal sa amin. Napayuko si Belenza. Sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot, hindi doon natapos ang pagbabago. Ipinagamot ni Osmundo ang kanyang kamay sa espesyalista. Hindi na ito bumalik ng buo sa dati, ngunit nabawasan ng sakit at natutunan niya ang mga ehersisyong makakatulong upang magamit pa ito sa magaan na gawain. Si Mikay naman ay nailipat sa mas maayos na paaralan, ngunit pinili pa rin niyang bumisita kay Maestro Gabino tuwing Sabado upang tumulong sa pagbabasa ng mga batang hirap sa klase. Hindi ka ba nahihiyang bumalik dito? Minsang tanong ng isang kaklase niya. Umiling si Mikay. Dito ako natutong mangarap. Bakit ako mahihiya? Si Lira naman, sa tulong ni Corazon, Berto, Aling Susing, Narsing at maging ni Maestro Gabino sa pag-aayos ng simpleng papeles, ay sinimulan ang matagal na niyang pangarap, ang kusina ni Lira. Hindi ito malaking restaurant, sa simula, isa lamang itong malinis at maaliwalas na kainan sa gilid ng bayan. May 8 mesa, simpleng menu, at lutong bahay na amoy pa lang ay nakakapagpaalala ng pamilya na naghihintay sa hapagan. Kinuha niya si Berto bilang tagahatid at tagaayos ng supply.
Si Aling Susing naman ang naging tagapangasiwa sa paglilinis at paghahanda ng gulay. Si Narsing, na noon ay kargador at utusan sa kung saan-saan, ay naging delivery assistant at pinag-aaral sa gabi sa tulong ni Usmundo at Lira. "Kuya Munding," sabi ni Narsing isang gabi habang inaayos ang mga lalagyanan ng ulam. "Bakit niyo pa ako tinulungan? Ako rin naman ang nagdala noon ng balita kay Junilo na nakasilip siya." "Hindi ka perpekto, Narsing, pero hindi ibig sabihin nun wala ka ng pagkakataong magbago." Mula sa likod, sumingit si Lira. "Basta wag mong sayangin, ang tiwala mas mahal pa sa sahod." "Opo, Ate Lira," sagot ni Narsing, halos maiyak. May isang kakaibang patakaran ng kusina ni Lira. Araw-araw, 10 batang estudyante ang maaaring kumain ng libre. Walang tanong kung bakit walang baon, walang paghihiyaan, walang listahan na ipapaskil sa pader. Basta lalapit sila kay Aling Susing at bibigyan sila ng pagkain. "Bakit 10?" tanong ni Corazon minsan. Tumingin si Lira kay Mikay na tumutulong magligpit ng plato. "Dahil minsan, isa lang ang batang gutom na nakita ng mundo, pero sigurado akong marami pang hindi nagsasalita." Lumipas ang 1 taon at lumaki ang kusina ni Lira. Hindi dahil naging maluho sila, kundi dahil naging kilala ang pagkain at kabutihan nila. Dumadayo ang mga empleyado, guro, driver, estudyante, at kahit ilang dating kapitbahay na dating umihos sa kanila. Sa isang lokok ng kainan, may nakapwestong bagay na laging tinatanong ng mga bagong customer. Ang lumang ref. Hindi na iyon marumi, hindi na amoy kalawang. Nilinis iyon ni Usmundo, pininturahan ng simple at inayos ang labas. Hindi na nila ito ginagamit bilang refrigerator, ginawa nila itong display at simbolo. Sa harap niya ay may maliit na plake na gawa sa kahoy, inukit mismo ni Usmundo gamit ang kamay na isang akala niya ay wala ng silbi. Nakasulat doon, "Hindi lahat ng luma ay walang halaga." Sa araw ng unang anibersaryo ng kusina ni Lira, nagtipon ang mga taong naging bahagi ng kanilang pagbangon. Naroon si Adelina Miravalles Roque na patuloy na lumalaban para maibalik sa tama ang natitirang bahagi ng kumpanya ng kanyang ina. Naroon si Attorney Sarona, simple pa rin ang suot, ngunit mas magaan na ang ngiti. Naroon si Maestro Gabino na proud kay Mikay. Naroon si Naberto, Aling Susing, Narsing, Corazon, Kapidong at Isandro na ngayon ay mas payapa na ang muka. Dumating din sina Tansing, Maribeth at Junilo. Hindi sila sigurado kung tatanggapin sila, ngunit sinalubong sila ni Lira ng mahinahon. Si Junilo ang unang lumapit kay Usmundo. "Kuya Munding," sabi niya, "hanggang ngayon nahihiya pa rin ako sa ginawa ko." "Kung nahihiya ka pa rin, gamitin mo yan para hindi mo na ulitin," sagot ni Usmundo. "Hindi para habang buhay mong parusahan ang sarili mo." Si Tansing naman ay lumapit kay Lira. "Lira, pasensya na sa mga tawa namin noon. Nakisabay ako kasi akala ko nakakatuwa. Pero hindi pala, nakakasugat pala." Tumanggo si Lira. "Sana kapag may nakita kang taong pinagtatawanan ng marami, ikaw na ang unang sumaway." "Oo," sagot ni Tansing. "Pangako." Akala ng lahat ay iyon na ang pinakamabigat na sandali ng araw. Ngunit bago magsimula ang simpleng programa, may isang babaeng dumating sa pintuan ng kusina ni Lira. Si Belenza. Payat, walang kolorete, at malayo sa dating itsura niyang laging handang manlait. Natahimik ang lahat nang makita siya. Lumapit siya kay Lira, hawak ang maliit na supot ng tinapay. "Hindi ako pumunta para kumain ng libre," sabi ni Belenza, hirap na hirap sa bawat salita. "Pumunta ako para humingi ng tawad. Hindi ko alam kung matatanggap mo. Siguro hindi rin karapatan humiling, pero gusto kong sabihin na mali ako. Sa lahat. Sa panlalait, sa pananakot, sa paggamit ng utang ninyo, sa pagtawa kay Mikay." Natahimik si Lira. Sa loob niya bumalik ang maraming alaala. Ang mga umagang pinahiya siya sa tindahan, ang gabing inatake si Mikay at ginamit iyon bilang panumbat, ang tawanan nung iniuwi nila ang lumang ref. Hindi madaling magpatawad, hindi rin dapat pilitin. Kaya ang sinabi niya ay totoo. "Belenza, hindi ko makakalimutan agad lahat, pero ayokong maging kagaya mo noon.
Kung totoo ang pagsisisi mo, patunayan mo sa paraan ng pakikitungo mo sa mga taong mas mahina sa'yo. Tumulo ang luha ni Belenza. Susubukan ko. Hindi sapat ang subok. Gawin mo. Tumanggo si Belenza at tahimik na umupo sa pinakadulong mesa. Walang pumalakpak, walang dramatikong yakapan. Ngunit sa katahimikang iyon, may nagsimulang maghilom. Hindi biglaan, hindi perpekto, pero totoo. Nang oras na para gupitin ang ribon ng bagong bahagi ng kainan, si Mikay ang pinahawakan ni Lira ang gunting. 14 na taong unyal na ito ngayon. Mas matangkad, mas kumpiyansa, ngunit nanatiling simple. Tumingin siya kina Osmundo at Lira. Tita, tito, kayo po dapat. Umiling si Osmundo. Ikaw, anak, para sa kinabukasan mo ito at para sa lahat ng bata kagaya mo noon. Ginupit ni Mikay ang ribon. Nagpalakpakan ng lahat. Si Lira ay napaiyak at yunakap siya ni Osmundo. Sa loob ng yakap na iyon ay naroon ang lahat. Ang usok ng uling, ang sakit ng kamay, ang gutom, ang hiya, ang takot, ang lumang ref, ang lihim, ang kaso, ang pagbangon. Lumipas pa ang mga taon. Nagtapos si Mikay ng may karangalan at kumuha ng kursong edukasyon dahil gusto niyang maging guro tulad ni Maestro Gabino. Si Narsing ay natapos din sa pag-aaral sa gabi at naging regular na empleyado sa lumalaking negosyo. Si Berto ay nakabili sariling maliit na sasakyan para sa delivery. Si Aling Susing ay hindi na kailangang maglaba buong araw dahil may oos na siyang kabuhayan. Si Corazon ay naging parang ikalawang ina ng pamilya. Si Adelina ay nanatiling kaibigan ni Lira at Osmundo. At tuwing anibersaryo ng pagkatagpo sa ref, nagpapadala siya ng bulaklak para sa maliit na plaka sa kainan. At sina Osmundo at Lira, hindi sila naging mayabang, hindi sila nagpatayo ng palasyo na magpapamukha sa iba na mababa. Pinaganda nila ang dati nilang bahay, binili ang luta, at ginawang bahagi ng kanilang bakuran na maliit na training area para sa mga nais matutong magluto at magsimula ng kabuhayan. Si Osmundo ay tumulong sa mga manggagawa na napinsala sa trabaho, tinuturuan silang hindi katapusan ng buhay ang pagkawala ng dating lakas. Si Lira naman ay patuloy na nagluluto, hindi na dahil kailangan ng mabuhay sa araw-araw, kung hindi doon niya nararamdaman ang saysay ng biyayang dumating sa kanila. Sa sulok ng kusina ni Lira, nanatili ang lumang ref. Marami ng batang nagtanong kung bakit may lumang gamit sa gitna ng magandang kainan, at lagi silang ngingitiin ni Lira bago sumagot. Kasi minsan, Sasabihin niya, ang pinagtatawanan ng mundo, ang siya palang magtuturo sa atin kung sino ang tunay na mahirap, hindi yung walang pera, kundi yung walang awa. At ang tunay na mayaman, hindi yung maraming kayamanan, kundi yung marunong manatiling mabuti kahit may pagkakataon na siyang gumante. Sa bawat pagbukas ng kusina ni Lira tuwing umaga, sa bawat batang nabubusog, sa bawat manggagawang nabibigyan ng bagong pag-asa, at sa bawat taong natututong huwag manghusga sa hitsura ng kapwa, patuloy na nabubuhay ang aral ng lumang ref na ang halaga ng isang bagay at lalo na ng isang tao ay hindi nasusukat sa panlabas nitong hitsura kundi sa lihim na kabutihang maaaring nakatago sa loob.